Ay po natin dumalayan mo, minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, sa banal sa iyong pangalan, aming pinakamamalapis. Maraming salamat po sa kalagasan taglay po namin sa mga oras at buhay. Nagbumula sa iyo. At sa pagkakataon binibigay mo sa amin, kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo, malapay noon. Sa buong araw ito, malapay. Bago po lahat, aming pong dinadalangin sa pandalangin na aming ginagamit. Minamahal Banglista, Will Estrada, Almeida, humingi kami kapatawaran. Sa mo kami nasupuan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa iyong Panginoon. Huwag mo nating namin nagpagkasala kundi ang puso nagsisisi sa oras na ito. Gawin mo kami karapat-dapat tumanggap ng iyong mga salita, malapay noon. Sa pagkano salita, lagasan mo yung salita, patabalingkod sa ganang aking walang magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang ako sa harapan, ngunit gamitin mo doon papapalang espiritual. Sa ipong mga minang kapit sa dakot, tulad po mga minang babisita. Pagpalay mo kami lahat at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, lahat ng gawa ng kaaway. We come to cast out in the mighty Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating malapay noon. Lahat ng hindi pa napapagod, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Tandaan natin parati mga minamalang pagpalakpak ay uri ng pagpupuri sa Diyos. Amen. Sabi ng ating beloved son pastor sa mga kanyang mga messages, mga minamahal, ang pagpalakpak dapat, mga minamahal, ay talagang malakas. Amen. At pataas yan. Amen. Sapagkat ang ating pinapalakpak ang ating Diyos ay nandun sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tabaw po natin mga minamahal sa kapitulutan ng ating pong beloved preacher. Ako po bumati ng isang magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain natin malapay noon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Sunday General Service po. At ating po mga beloved viewers, magpatuloy lamang po kayo, mga minamahal, at tiyak kayo lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. At we give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist Will Estrada, Almeida, sa kanilang pong buong pamilya. We cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating pong mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At kunin na po natin ating pong mga Biblia, ating pong mga kwaderno at lapis, ballpen, at itala natin yung ating pong pag-aaralan sa araw na ito. Amen. Dito sa aklat ng Hebro, Kabanatay 13, talatay 5, Book of Hebrew, chapter 13, verse 5. Let this be our text. Amen. Dito po sa aklat po ng Hebreo, Kabanatay 13, talatay 5, Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo, minamahal, atin po muna pamagatan ito, the deceit of money. Alam po nyo, bluntly sinabi ko talagang money dito. Dahil sometimes medyo iniingatan natin, bakit naman parang galit na galit tayo sa pera. Amen. But we really have to be awake. Dapat magising talaga tayo sa katotohanan. Amen. Sa totoo lang ngayon, pag pinag-usapan natin mga minamalang pera, ang magkakapatid nag-aaway. Amen. Amen. Mga tao na talagang kung anong kanilang sa pagnanais nila magkaroon ng pera, they do everything. Kung gumagawa ng mga illegal na mga bagay just to have more money. Amen. Amen. Ang Kristiyano kung minsan mga minamahal, paano mo sasabihin ang pera, mahalaga talaga yan. Wala di nga ako makapamasahe. Ayaw kong pasakayin sa sakyan pagdalo sa gawain kapag walang pera. Di ako makabili ng bigas pag walang pera. Di ako makapagbayad ng kuryente kapag walang pera. Amen. So lahat parang pinakikilos lahat ng pera. Amen. Pero tayo po mga minamahal sa araw na ito, ano ba dapat ang ating gawin para tayo po mga minamahal ay
mawala o masigurado natin na hindi tayo nadadaya ng pera na yan. Dahil akala natin mga minamahal, kung minsan, pag pinagpili ka, ano gusto mo, langit o pera? Pera na lang. Kasi yung pera, Diyos ba o pera? Sometimes pera na lang. Ginagano natin mga minamahal. Dahil alam natin mga minamahal, kapag may pera ka, lahat ng bagay kung pa gusto mong gawin, kaya mong makuha. That is what we know. Amen? Amen. Lahat ng handang malaman yan, mga minamahal, na tayo, mga minamahal, sa mga bagay na yan, ay talagang masigurado natin na hindi tayo nadadaya ng pera. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sabi ng talata, mga minamahal, mag-iilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Let me clear myself. Hindi po masama ang pera. Lahat magsabing amen. Totoo yun, hindi po masama ang pera. Pero talagang, sabi nga ng kasabihan, money is a good servant but not a good ruler. Amen? Magamit mo yan. Ba? So, pero ang sinasabi dito mga minamahal, yung pag-ibig natin sa salapi. Yung bang kapag tayo na po mga minamahal ay na talagang yung pagkagising mo pa lamang, wala ka nang inisip kundi pera. Amen. Hindi ka pa nga nakakapalakpak sa Diyos para magpuri. Pera na kaagad. Amen? Amen. Oh, sinasabi ko sa totoo po yan mga minamahal. Lahat ng ating pong pangailangan kasi ay kailangan ng pera. Amen? Mga needs natin. Amen. But sinasabi natin mga hindi lahat kayang bilhin ng pera. Amen? Ang buhay mo hindi kayang bilhin ng pera. Amen. Ang mahimbing na pagtulog hindi kayang bilhin ng pera. Amen. Ang kagalakan sa pamilya, magkaroon ka ng mansyon, magkaroon ka ng maraming gamit, pero ang kagalakan at kapayapaan sa buhay sa isang tahanan, hindi kayang bilhin yan ng pera. Tanging Diyos ang makakapagbigay ng mga bagay na yon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kindly, dito sa aklat ng unang Timoteo, bago tayo tuloy dyan, mga minamahal, atin munang basahin ito. 1 Timothy chapter 6, verse 10. Amen. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 6, ang talata po ay Gis. Ganun po sinasabi, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na nasa pagnanasa ng iba ay nagsinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili sa maraming mga kalumbayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito, tingnan nyo mga minamahal. Malalaman mo kapag hindi ka pa umiibig sa salapi. Amen? Ang sabi ng talata mga minamahal, ang pag-ibig or for the love of money is the root of all evil. Lahat ng kasamaan, walang inexempted. Pera lahat yan. Yung pag-ibig natin sa salapi. Amen? I repeat, hindi masama ang pera, pero kapag inibig mo ang salapi, mga minamahal, lahat ng pwedeng kasamaan na pwedeng mong magawa, gagawin mo, magkaroon ka lamang ng pera. Ang ilan, simpleng pagsisinungaling ng mga bata para na magkaroon ng pera. Ang ilan, nagkukupit. Ang ilan, mga minamahal, maski na hindi pinapaalam yung gamit dito, mga bakal, ibinibinta dahil lang para magkaroon ng pera. Amen. Pag nakakita ka ng bagay na hindi mo gamit, kinukuha mo para maibinta, magkaroon lang ng pera. Lahat ng uri ng kasamaan nanggagaling sa pag-ibig sa salapi. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sabi diyan, Bible is saying, pag inibig mo ang salapi, you led astray from the faith. Tingnan nyo, for the love of money is the root of evil, which while some coveted after, and they erred from the faith, and forced themselves through with many sorrows. Tingnan nyo, ma'am, na you led astray from the faith. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag ikaw ay umiibig sa salapi, mawawala ka sa paglilingkod. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag umibig ka ng salapi, mga minamahal, kapag sumakit ang ulo mo, hindi dahil ikaw ay may trangkaso, wala ka lang kasing pera. Totoo yun. Ang sakit ng katawan
katawan ko, di ko mapagpuri. Hindi yan trangkaso, wala ka lang pera. Bakit? Inibig mo na ang salapi. Napakahalaga na ang salapi sa iyo. Amen. Amen. So, ang unti-unti, even pagpalakpak mo, mahina na yan. Bakit? Wala ka kasing pera. Mamaya, wala kang pagkain eh. Hindi ka magiging magagalakin pagdating sa banal na gawain dahil wala kang pera. Amen. Amen. Aminin natin sa hindi yan, mga minamahal. Yung mga taong inaantok kanina, problemado dahil walang pera, walang pambayad sa kuryente, maraming babayarin, maraming pagkagagastusan, may sakit ang kanyang anak, kailangang ipa-hospital, ang dami-dami, puro pera lahat yan. This is the time for us to worship the Lord. Ito ang oras para purihin ang Diyos, hindi isipin ang mga pera. Amen. Unahin mo ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, darating ang pera. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So kapag ikaw, mga minamahal, unti-unti lang nanlulupaypay, unti-unti ka nang manghihina sa paglilingkod mo, sabihin mo sa sarili mo, puro ka na lang kasi pera, brother, sister eh. Wala ka nang mahalaga kasi kundi pera eh. Amen? Amen. Ang sabi pa ng salita, mga minamahal na Panginoon, sabi niya, they first themselves with many sorrows. Pag sinabing first, yung pierce ba? Kapag yung ikaw, they first, itinutusok dyan, di ba? Ikinakabit. They first themselves with sorrow. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag ikaw ay unti-unting umiibig sa salapi, sa pera, malulungkutin kang Kristiyano. Amen. Mas kinagrabing pagkilos dito, di mo maramdaman ang banal na presensya ng Diyos. Dahil nakakabit na sa'yo, ikinabit mo sa iyong sarili ang grabing kalungkutan. Inibig mo na kasi ang salapi. Mahalaga na kasi masyado sa'yo ang salapi. Amen? Kaya nga sa pagbibigay, hindi mo maibigay ang para si kasampung bagit tantog eh. Mahalaga na kasi sa'yo ang salapi. Amen? You go against the will of God because money is important to you. Brother, ikaw ba ay, hindi ba, may pera ka rin? Oo naman, meron. Pinagpala kasi, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat tayo may pera. Amen? Yan ay pagpapala ng mahal na Panginoon. Pero ibang usapan kapag inibig mo na yung pera. Amen? Totoo po yan, mga minamahal. So kapag inibig mo na yung pera, ay ibang usapan yan. Pero lahat tayo may pera, okay yun. We need it. Kailangan natin bumili ng gasolina and everything. Lahat yan. We all need that. Pero ibang usapan kapag priority mo na sa lahat ng buhay mo ay ang pera. Amen? Amen. Isang Kristiyano nagsabi sa akin minsan, akala ko ba, kapag ako'y pumunta sa Jesus Miracle Crusade, ang dami kong pera, magkakaroon ako maraming pera. Bakit ngayon? Walang pera. Ayoko nang tumalo dyan. Sino may sabi? Amen? Ang sinasabi namin, mga minamahal, kapag susundin mo ang utos ng Diyos, ang kanyang mga salita, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Hindi namin sinabing, dadalo ka sa Jesus Miracle Crusade, may pera ka na. Walang nagbibigay ng pera dito. Walang magawang tao eh. Lahat tayo nangangailangan ng himala at pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Ang ginagawa natin dito, itinuturo natin. Amen? Itinuturo natin kung paano natin tanggapin ang pagpapala na yon. Amen? Na kapag ginawa ko at pinagpala ako, narinig mo at nagpatuto ako, gawin mo kung paano ang ginawa ko, sigurado, pagpapalain ka rin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. How do we know that we are loving money already? When you are reaching after. Kung titingnan niyo yung talata, mga minang, sinabi niyan, some coveted after. Reaching after. Pinipilit mong abutin yan. Amen? When you're reaching after, unang-una dyan, paggising mo pa sa busy thinking, paano kikita ng pera kaagad?
Hindi ka man lang nagpapasalamat sa Diyos, puro kung paano ka kumita ng pera. Amen? Amen? At sometimes even ikatisod ng kapatid mo, ginagawa mo magkapera ka lang. Ibig sabihin, mahalaga na yung pera masyado sa iyo. You don't care about your brethren. Amen? Kung ikaw, mga minamahal, ay mayroon kang pera ngayon, but you still wanted to have more. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Totoo yun. Maraming mga Kristiyano, mga minamahal, pinagpala ng Diyos. Lahat ng pinagpala ng mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. May mga taong sa ngayon pinagpala ng mahal na Panginoon, but they wanted to have more. Amen. Ang ilan, hindi nagugutom, pero nagnegosyo pa rin. They want to have more. Yun, nakapahamak tuloy ang buhay. Amen? Amen. Kapag you wanted to have more, ay doon tayo napapahamak, mga minamahal. Amen? In our desire to have more money, we fail to enjoy blessings that we already have. Kung nangangarap kang magkaroon ng maraming pera, meron kang 100 sa bulsa, hindi ka magpapasalamat sa Diyos. Pero maraming taong walang 100 sa bulsa. Amen? We fail to be happy in our blessings. Kasi gusto natin maraming pera. Kaya maski na anong gawin ng pagkilos ng balpresya na Panginoon, hindi mo mararamdaman yan. Hindi ka magagala. Dumating ka dito nakasimangot, pag uwi mo mamaya, nakasimangot ka pa rin. Bakit? Hindi naging blessing sa iyong banal na gawain. Bakit? Because you wanted something. Pera ang gusto ko. Pero kapag siguro may politiko dito at mamudmud ng tig sa 10,000, uwi tayo, nakangiti tayo lahat. Amen? Amen? O, pero ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, higit pa kaysa 10,000. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, kapag naramdaman mo may cancer ka, gagaling ka. Ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, nalulungkot ka, pag naramdaman mo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, gagalak ka sa iyong pag-uwi. Grabe man ang problema ang tinatanggap mo at nararanasan, pag naramdaman mo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, magiging magaan yan. Paggising mo sa umaga, buong pagtitiwala mo, hindi ka pababayaan ng Diyos, hindi ka niya iiwanan. Pag nakita mo na lang, wala na pala yung karamdaman ko, wala na pala yung problema ko, nasolve na pala yung aking utang, nasolve na pala lahat ang aking pinoproblema. Bakit? Dahil sa banal na presensya ng mahal na Panginoon. Kulang na palagpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Some may ask, masama ba ang maghangad na magkapera? Brother, parang galit na galit ka sa pera. Ikaw naman, trabaho ng trabaho eh. Amen? O, totoo yun. Masama ba ang maghangad na magkapera? I work to earn money for my family. Masama ba yun? Nagnegosyo ako para kumita. Masama ba yun? Pumalagpak mo muna tayo ng malakas, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Hindi masama ang mangarap ng magandang buhay. Kinaklaro ko yan sa inyo, mga minamahal. Amen? Ang kailangan mo lang, pagtiwalaan mo ang plano ng Diyos patungkol sa ating mga pagpapala. Amen? Atin mo nang basahin, Jeremiah 29 verse 11, just to remind us. Dito po sa aklat ng Propeta Jeremias, ang kabanata po ay 29 at ang talata po ay 11. Ito pong sinasabi, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling mga ibigay ang palakpak na malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Sabi ng mahal na Panginoon, I know the plans for you. Plans to prosper you and not to harm you. Amen? Amen. Ang plano ko sa inyo, alam ko. Alam na alam ko. Bawat isa. Hindi bulto ha, hindi in general, hindi. Isa-isa, tandaan nyo mga minamahal, sabi ng talata,
kilala tayo ng Diyos sa ating pangalan. Amen. Amen. Bilang ng Diyos ang strand ng ating mga buhok, ganon tayo kakilala ng ating mahal na Panginoon. Ang paglapit mo sa mahal na Panginoon, pagiging anak ng Diyos, hindi iyan by chance. Hindi iyan disgrasya. Yan ay grasya galing sa mahal na Panginoon. Pinili ka talaga ng mahal na Panginoon. Tinawag ka talaga niya. Bago pa dumating at lalangin ang sanlibutan, nasa isip ka na ng Diyos. Isang araw, maglilingkod si brother, maglilingkod si sister, papalakpak siya sa akin, pupurihin niya ang aking pangalan. Nasa isip ka ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, I know the plans for you. Alam ko plano ko para sa'yo. Plano para ikaw ay mapabuti, para ikaw ay hindi mapasama. Amen? Some Christians wanted to teach God what blessing, when, where, how God will bless them. Maraming tao, mga minamahal, Kristiyano, mga minamahal, ay gustong turuan ng Diyos kung saan at kailan darating ang pagpapalang kanilang ninanasa sa buhay. Ano ang darating na pagpapala na kanilang ninanasa? At ang papaano ito darating? Sa ngayon, kapag sabing pinagpala ka, ibig sabihin dumating sa iyo maraming pera. Amen. Kaya bakit may nagtawag tayo, mahirap tayo magpatutuko minsan. Magpatutuwa kapatid. Wala kang pera. Sasabihin mo sa nagtatawag sa iyo, huwag muna brother, sister. Bakit? Wala pa akong pagpapalay. Pero malakas ka. Buhay na buhay ka. Amen? Ang ganda ng tahanan mo na kapag biyahe ka, hindi ka na disgrasya, pinag-ingat. Hindi pa pagpapala yun? Sa iyo hindi. Bakit? Hindi yun ang iniisip mong pagpapala eh. Ang gusto mong pagpapala, manapay no, pera naman. Milyon naman yan. Kung pinagpala ka ng 1 million, 2 million, 3 million, pinagpala ka ng sasakyan, pinagpala ka ng bahay, ang lakas ng loob mong tumayo dyan. Kasi sa'yo, isip mo, bahay lang ang pagpapala. Pera lang ang pagpapala. Hindi mo binibilang ang mga bagay na hindi mo hinihingi, pero binibigay pa rin sa'yo ng mahal na Panginoon. Amen! Kaya minsan, lulugo-lugo ang Kristiyano. Bakit, mga minamahal? Because they want to teach God anong blessing ang gusto ko. Paano mo ito paparating sa akin? Kailan dapat dumating sa akin? Saan dapat bibigay ito? Sino tayo para magturo sa Diyos? Sabi nga niya, I know my plans for you. Alam niya kung kailan ang darating ang tamang pagpapala sa atin. Amen? Tingnan niyo yung ilan mga minamahal. Sabi, sige, pinagpala ka agad. Sige. Amen. Pero bakit nawala na ngayon? Amen. Hindi na ihanda ang kanyang sarili. Nung nagkaroon ng maraming pagpapala, yun, lumaki ang pride. Mayroon na sarili ngayon. Natakbo, hindi na nagpapakontrol sa mahal na Panginoon. Kaya kapag ngayon, mga minamahal, ikaw man ay Kristiyanong ni pamasahe, wala ka. Pero nakakadalo ka pa rin dahil nandito ka ngayon. Lahat magsabing amen? Kung ikaw ngayon nagsasabing wala kang trabaho, pero buhay ka pa rin ngayon. Amen? Dahil kung talagang hindi ka pinagpala ng trabaho, bakit kayo buhay pa rin, malakas pa rin? Paano ka na kumukuha ng pagkain mo? Diyos ang nagpapala sa atin. Hindi lang natin pinapansin, mga minamahal. Because all we thought, ang pagpapala ay pera lang, bahay lang, kotse lang. Hindi natin nakikita, mga minamahal, yung pag-iingat ng Diyos araw-araw. Nung tayo natutulog, pinag-ingatan tayo, malakas tayo nung nagising tayo. Pag-gising mo, naka-smile sa'yo ang anak mo. Grabing pagpapala yan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Maraming tao, walang pamilya, malayo sa kanilang pamilya nila dahil nasa kulungan sila. Punong-puno tayo ng kalayaan, ang ilan nandoon nakakulong. Ang ilan nakakatakbo, nakakapagmarites sa iba kapitbahay. Ang ilan hindi makapagsalita dahil sa kanilang karamdaman.
Hindi mo ba may pagpapasalamat at may consider na pagpapala yan? Ang iniisip mo kasi pera lang, bahay lang, kotse lang ang pagpapala. So kapag wala ka nun, sasabihin mo hindi ka pinagpala. Lahat po ng mga hindi ganong Kristiyano pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Matthew chapter 6 verses 25 up to 33. Amen. Dito po sa aklat po ng Mateo, kabanatay 6, talatay 25 hanggang 33. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramting. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa sa pagkain, That's right. at ang katawan kaysa sa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit, na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila? At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang, kung paano nagsisilaki, hindi nangagpapagal, ni nangagsusulid man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, na kahit si Salomon man sa buong kaluwalhatian niya, ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga Praise ito. the Lord. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay iginagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya? That's right. O kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mga balisa na mangagsabi, ano ang aming kakanin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming daramtin? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintel. Yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Madalas basahin ito ng mga Kristiyano pero hindi nila naiintindihan. Amen? Amen. Kung titignan nyo mga minal, sabi diyan, therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is it not life more than meat, and the body than raiment? Ano bang dahilan, mga minam, sabi naman na Panginoon, ba't ka nag-aaburido, kakainin mo bukas, ano gagawin mo? Saan ka pupunta, ano mangyayari sa iyo kinabukasan? Hindi ba mas mahal? Ano bang dahilan mo? Ba't ganyan? Para pang buhay ka? Oh, buhay ka pa naman ngayon. Amen. Lahat ng yun, lahat ng gusto natin, nasa natin sa buhay, para magkaroon tayo ng magandang buhay. Amen. Anin mo magandang buhay kung patay ka na. Amen? So, ang sinasabi ng mahal na Panginoon, ang importante, binubuhay ka ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang ilan, sampulan ko kayo, ang ilan, problematic, wala akong pera, pero maya-maya may dumarating na pagpapala. May makakain. Kaya may malakas ang katawan. Brother, mula kahapon, di pa ako kumakain. Fasting ako. Oh, tinan mo, pinapala ka, malakas ka pa rin ngayon, maski na fasting ka. Amen? Amen! Ang buhay ay mas mahalaga. So kapag meron ka nito, ano man ang hinahanap mo, hindi na yan mahalaga. Ang importante, may buhay ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Life is more important than everything. Amen. Kaya nga mga minamahal, sabi diyan, lahat ng verse 26 up to verse 30, lahat yan, provision of God sa mga ibon, mga minamahal. Ang sabi niya, ang ibon, hindi nagpapagal, hindi nag-iipon, nag-iimbak ng kanyang pagkain, pero pinapakain siya ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Mas mahalaga tayo kaysa mga ibon.
Totoo yun, mga minamahal. Sabi nga ng mahal na Panginoon, no? Touch not my anointed. Amen? Mga prinsipe at prinsesa tayo ng mahal na Panginoon sapagkat ang ating tatay ay hari ng mga hari. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, we are. Ibig sabihin, mga minamahal, prinsesa at prinsipe tayo. Amen? Ayaw ng Diyos mapahiya ang kanyang mga prinsesa at prinsipe. Kaya sabi naman ni Haring David, ako'y naging matanda, ngayon ay naging bata, ngayon matanda, di ko nakita ang anak ng Diyos na malimos ng tinapay. Bakit? Eh di pagtatawanan ka, ano ba yung prinsipe magdilimos sa tinapay? Eh brother, bakit ako? Kuwan naman, nagbabautismo na nga ako nagtanggap na ako. Eh, bakit ako medyo nahihirapan ako ngayon? Pinagtatawanan ako ng kapitbahay ko, siya may fried chicken, ako tuyo. Pasalamat ka may tuyo. Palakpakan po natin ang ating manapit. Maraming tao ang walang tuyo. Amen. Pero mayroon kang isang bagay na wala yung kapitbahay mo. Pagkatapos ng buhay na ito na napakaigsi, mayroon kang buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Iyon ang sinasabi ng Biblia. This life is so short. Amen. Ito ang oras ng paghahanda para tanggapin natin yung everlasting life there. Amen? Bakit mo ipagpapalit yun? Kaya sabi diyan, the fowls, pag-provide ng mahal na Panginoon dun sa mga ibon, mga minamahal, even yung ating pong mga rosas. Hindi daw walang papagal, pero si Haring Solomon, grabing yaman-yaman, matalino, pero never siya nagsuot ng kasing ganda ng mga rosas. Ibig sabihin yan, mga minamahal, ang simple provision ng mahal na Panginoon, sapat na para ipagpasalamat natin sa Kanya. Ang kailangan mo lang, mga minamahal, yung mga simple provision na yan ng ating mahal na Panginoon, dapat we should learn to appreciate it. We should learn to be thankful, grateful doon sa mga meron tayo ngayon, mga minamahal. Amen? Amen? Dahil of all people, sa lahat ng napakaraming tao, sa lahat ng kanyang napakaraming nilalang, binigyan tayo ng pansin ng Diyos. Hindi mo ba dapat yan ipagpasalamat sa mahal na Panginoon? Sometimes, nagmamalaki pa tayo, parang nagmamalaki tayo sa mahal na Panginoon. Dapat, bigyan mo ko ng ganito Hindi ko to dapat Hindi ko deserve ito, mahal na Panginoon What you deserve? Impyerno ang deserve natin dahil makasalanan tayo. Mapapahamak tayo, mamamatay tayo. Yun ang deserve natin. But God, because of His blood, nilinis tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Ang kaisa-isang Diyos nagkatawan tao para ikaw at ako magkaroon ng kaligtasan nung tinanggap natin siya. Here we are now. This is not what we deserve, sa totoo lang. Ang deserve natin doon sa impyerno. Pero bakit tayo ngayon pinagpala? Because God loved us. Inibig tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, be contented, be thankful of what you have at present. Matuto kang magpasalamat kung anong meron ka ngayon, kapatid. Sa lahat ng mga kanina, wiwindang-windang ang ikaisipan. Hindi nakadama ng banal na presensya dahil ang daming problema sa buhay. Ang dami niyang hinahanap na gustong makamit, hindi pa niya nakamit. Amen? Ang sabi ng Biblia, kung anong meron ka ngayon, pasalamatan mo yan sa mahal na Panginoon. Amen! Amen! Kapag ikaw ay meron yan, mga minamahal, sabi diyan, kapag tayo po, mga minamahal, ay merong mga bagay, matuto tayong magpasalamat kung anong meron tayo. Amen? Darating yung plano ng Diyos sa iyo. In God's way, not your way. Sa kaparaanan ng Diyos. Amen. Sampulan ko kayo, mga minamahal. Nung kami nakakilala sa mahal na Panginoon, may pinag-aralan ako pero walang magawa yung aking pinag-aralan. Pinagmamalaki ko yan noon. Pero nung ako'y may karamdaman, walang silbi yung aking pinag-aralan. Hindi ako matanggap-tanggap sa trabaho. Masipag ako.
Oh, ang sipag ko, hindi ko tamad na tao. Pero ang pasama, walang tumatanggap pa rin sa akin. Amen. Amen. So, ibig sabihin, mga minamahal, yung mga bagay na yan, mga minamahal, sabi ko, hindi po pwede yun. Pero, walang-wala talaga. Naging walang silbi yung aming buhay, mga minamahal. Pero, sabi ko nga sa inyo, ang bahay namin, kaliwat kanan, dingding, abot mo, ang liit ng kubo namin noon, mga minamahal. Ang sosyal na yung mga kubo na nakikita niyo ngayon. Yung kubo namin, napakaliit. Amen. Sabi nung aking mga kababayan dyan sa Barangay Pangpang, engineer sa pulpul, ang tawag sa akin. Engineer ka, ganyan naman ang buhay. Amen? Kung nasabi sa akin yan, nung time na ako hindi pa Kristiyano, delikado sila sa akin. Pero pasalamat na lang sa Diyos. Nung naririnig ko mga salitang yon, nagsimula na akong makakilala sa ating Diyos na buhay. Walang ibang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen? Amen? That time, sino magsasabi mga minamahal? Wala naman akong ginawa na. Ang ginawa ko lang mga minamahal, ito, puri kami. Nagdating ng Miyerkules. Dati-rati ang pagdalo ko lang dati nung bagong-bago ko, linggo lang. Dahil siyempre, yun na may kon. Tapos kasama dumating ang Miyerkules. Nagdadalo na kami ng Miyerkules. Tumatakas ako sa BMU. Ang ginagawa na namin yan, papuri yan, puri. Amen? Hallelujah, praise the Lord. Noon, kinahihiya ko, mahal na Panginoon, malit na Biblia dala ko para hindi ko makita ng kumpare ko doon, kapitan, sa may street na yun, Bonifacio Street. Pero nung may nagsalita ng mga ngaral, kapag kahiya mo, mahal na Panginoon, sa mga tao, ikakaya ka niya doon sa kaharian ng langit. Sabi ko, mahal na Panginoon, ayaw ko ikahiya kita. Maniwala kayo, kakaunti kami noon. We are all in all, mga 25-30 lang kami na Kristyano doon sa Bonifacio Street. Kalahati lang yun, gawain natin. Alam niyo ginawa ko ngayon, nandun ako sa kalsada, lumabas ako sa kalsada. Ipinagsigawan ko sa lahat ng tao. Ako'y pinagpala ng Diyos. Ako'y inibig ng Diyos. Walang silbi ang buhay ko, pero pinili ako ng mahal na Panginoon. Amen! Nung ginawa ko yun, mga min, nakalaya ako. Napalaya ako ng aking pride. Napalaya ako nung ikinahiya ko kung anong meron ang paglilikod sa mahal na Panginoon. Yun lang ang tanging gawin. Pagtiwalaan mo lang ang salita ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ko noon, mahal na Panginoon, hindi na, so, sabi ko, contented naman ako eh. Amen. Sabi ko, sige lang, lingkod na lang tayo. Nabuntis ang misis ko. For years, hindi kami nagkaanak. Sabi ng mga magulang ko, dami mapapangasawa, baog pang pinili mo. Hindi kami nagkumplin sa Diyos. Patuloy kami nagtiwala sa Kanyang salita. Walang Kristiyanong baog. Amen? Isang araw, nabuntis ang aking mahal na sweetheart. Tuwan-tuwa kami lahat. Amen? Tinan niyo ako paano ang Diyos, ha? Hindi mo kailangan mag-strive. Sa totoo lang, darating ang pagpapala kung bibigyan ka na ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ginagawa ko lang noon, ang sahod ko, 5,000 plus. Amen. Pinakamataas na yun sa amin. Noong sa BMU. Amen. Oh, sabi ko, sige lang. What is 5,000? Darating ang bata. Sabi na aking mga sweetheart, paano yan darating ang bata? Wala tayong pera. Sabi ko, kung yung aking karamdaman nga pinagaling ng Diyos, pangangailangan lang natin, hindi niya kayang ibigay. Darating ang pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Amen! Amen! Kung gaano katagal ang paglilintay mo, mga kapatid, maniwala ka, huwag kang mapagod dahil ang Diyos hindi nakakalimot sa Kanyang pangako. Pagpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Anong dapat mong gawin? Huwag kang bibitaw sa Kanyang salita. Ang masama kapag tayo umiwalay, gumawa tayo ng sarili natin, ayon ang delikado doon. Amen. Mas kinanong gawin mo, wala talagang darating sa iyong pagpapala. Huwag mo sisisihin ang Diyos. Sisihin mo ang paglilingkod mo. Bakit ka bumitaw sa salita ng ating mahal na Panginoon? Amen? Ang ginawa namin, patuloy kami. Talagang grabe. Amen. Sabi ko, biglang dumating yung kaibigan ko matagal. Sabi niya, Engineer, gusto mo bang pumasok sa gobyerno? Sa TESDA? Amen. Sabi ko, ting! Kung ikaw ay umiibig sa salapi, grab ka agad yan. Ayos, kailan? Application fee letter, amin na!
Pero ang taong hindi umiibig sa salapi, ang isip na unang-una, Lord, ito ba'y makakawala sa akin sa paglilingkod sa iyo? O ito'y pagpapala mo sa akin? Question ka agad. Hindi mo grab ng grab. Hindi. Unahin mo parati yung hindi ka makakawala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Alam po niyo mga minamahal, sabi ko sa mahal na Panginoon, sige, mahal na Panginoon, kung itong trabahong ito ay pagpapala sa akin, ikaw ang gumawa ng kaparaanan na ako'y makuha dito. Hindi ako nanangan sa sarili kong isipan, kaalaman. Amen? Nag-subject ako sa mahal na Panginoon. Alam ko, mahal na Panginoon, alam mo lahat ng bagay. Pero, kung itong sinasabing pagpapala nito ay makakawala sa paglilingkod ko sa iyo, una pa lang, i-reject mo na kaagad ako. Hindi ako magdaramdam sa iyo dahil alam ko may mas maganda kang planong ibinigay para sa akin. Palagpakan mo natin na. Tingnan niyo how you see things. Kung ginawa yan sa akin ng mahal na Panginoon, personal experience ko itong sinasabi ko sa inyo mga minamahal, na kung gagawin ninyo, pagpapalain din kayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ko mga, sa totoo lang, sabi ko, kung makita nyo ang between those lines, napaka-grabing pinagdaanan namin na pagsubok sa buhay. Sabi ko nga sa inyo, kinakain namin saluyot eh. Nilalagang saluyot. Oh, ang hirap kaya lunukin saluyot. Kamuti, okay. Pero saluyot, andang lul. Di ba? But we have to do it. Kailangan namin mabuhay. Pasalamat kami. Pagkagising namin, pagkatapos na maggutil yung saluyot, pagkagising namin kinabukasan, meron na namang umuusbong. Hindi nauubusan ng talbos ng saluyot sa aming likuran. Palagpakan po natin ang ating malapay na. Sabi ko sa nanay ko, Nay! Ang dami-dami na naman natin saluyot. Sabi ng nanay ko, purihin ang Diyos. Napakabait talaga ng mahal na Panginoon. Simple things. Pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Amen? Pero kung that time, titingnan namin yung kapitbahay namin, ay, meron siyang fried chicken, kami wala. Yun. Magkukumpling ka na. Amen? Kala ko ba, pag Kristyano ko, dami kong fried chicken, ba't siya may fried chicken, ako wala. Ang sinasabi na mahal na Panginoon, do not compare yourself sa mga tao. Ang siguraduhin mo, yung ikaw ay mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Yun parati siguraduhin mo. Dahil kapag ginawa mo yun, mga minamahal, maniwala kayong hindi rin ako nananalangin ng kung ano-ano mga panalangin. Ito, sikreto namin to. Hindi ako nananalangin, bigyan mo ko sa akin, bigyan mo ko ng bahay. Hindi kami nanalangin na gano'n. Ang ipinapanalangin namin parati sa araw at gabi, huwag kaming mawala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yun lang! Panghawakan kami. Iwas kami sa anumang tukso. Ang gawin namin, para maglingkod kami dire-diretso, panghawakan kami. Pagkapag kami nalulupay-pay, paluin kami kaagad. Yun lang ang panalangin namin. Hindi namin pinalangin ng bahay, nagkaroon kami ng bahay. Na hindi namin pinalangin ng kotse, nagkaroon kami ng 3 kotse, puro brand new. Hindi namin pinalangin ng trabaho, dumating ang trabaho. Hindi namin pinalangin ng anak, dumating ang lahat ng pangangailangan namin. Bakit? Inuna mo ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kulang na palagpag yan, mga minamahal. Amen! Amen. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 2, ang Talata 9, ganito po sasabi, dadapot gaya ng nasulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni pumasok sa puso ng tao, anumang bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Ulitin ko yan, mga minamahal. Isa-isa natin yan. Tingnan nyo, datapwat gaya ng nasusulat. Lahat muna na nakikinig, pumalagpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Tingnan nyo, grabe ka makapangyarihan salita ng Diyos. Datapwat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Grabe. Kung ang isip mo ay kotse lang, masigit pa dyan ang inihanda sa iyo ng mahal na Panginoon. Kung ang sa isip mo ay pamasahe mo lang sa isang linggo,
masigit pa dyan ang inihanda sa iyo ng mahal na Panginoon. Kung ang iniisip mo lang, mga minamahal, ay insurance sa iyo para may mangyari, bunutin ka kapag may namatay, masigit pa dyan ang inihanda sa iyo ng mahal na Panginoon. Ang kailangan mo lang, huwag kang tumigil, umibig sa mahal na Panginoon. Lahat ng umiibig sa Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kapag umibig ka sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Amen? Kapag tayo po, mga minamahal, ay umibig sa ating mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, lahat ng bagay na yan, kayang ibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Tanong uli, brother, maghihintay na lang ba tayo sa kung ano ang darating sa akin? Hindi na ba tayo magsusumikap? Lahat po na pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? O nga naman. Di ba? Brother Jobin, tira ka ng tira, di mo nakikita. Dapat magsumikap ha, di ba? Amen? Tingnan niyo mga minamahal. Ang sabi ng dito mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay nakinig sa salita ng Panginoon, sabi niya, mahalaga ang pagsusumikap. At magsabing amen. So hindi ko sinabing huwag kayo magsumikap. Ang sabi niyan, mahalaga rin ang pagiging masipag. Lahat ng masipag na Kristiyano, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Dapat masipag tayo, mga ima. Hindi paghandi lang sa paghanap buhay, kundi sa pagsalitaan ng salita ng Diyos pagdalo. Amen. Sabi niyan, mahalaga din ang paghahanda para sa kinabukasan. Yan ba'y malinaw sa atin? Lahat magsabing amen. But it should not come more important than serving God. Mahalaga ang pagsumikap, kasipagan, mahalaga yan. Ang pagplano para sa magandang kinabukasan, mahalaga yan. Pero hindi dapat mas mahalaga kaysa sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Pakatandaan nyo, kung ang darating na pagpapala ay totoong pagpapala galing sa Diyos, hindi yan makakawala sa iyo sa paglilingkod. Totoong pagpapala, kung totoong pagpapala yan ha, amen? Kung ikaw talagang pinagpala, dumarating ang pagpapala, pero tuloy-tuloy ka nakakapaglingkod sa Diyos. Pero kapag yung pagpapala dumating sa iyo, pero ang kapalit naman yan, hindi ka na nakakadalo. Lumayo ka na sa mahal na Panginoon. Di mo na magawang mga daily devotions mo dahil busy-busy ka na. Amen? Marami tayong naging examples niyan, mga minamahal. Pinagpala ng mahal na Panginoon, nung pinagpala, nakalimutan ng dating ginagawa, bumalik sa pagsubok ulit. Amen? Amen? Anong solusyon doon? Di gawin mo yung dating ginawa mo. Magpakainit ka sa mahal na Panginoon. Amen? At kapag nagpakainit ka, sincero dapat, mga minamahal, para sasabihin naman, ginawa mo na yan noon eh. Alam ng Diyos ang laman ng puso mo kung niloloko mo lang siya o hindi. Hindi natin pwedeng pasinungalingan ang mahal na Panginoon. Pero kung totoo at sincero ang paghingi mo ng kapatawaran, ginagawa mo yung katulad ng ginawa mo dati, sincerest heart na meron ka, sinasabi ko sa inyo, mas mabilis pa sa kidlat ang pagbibigay, tugon na mahal na Panginoon sa ating mga panalangin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Learn to achieve those dreams having the Lord beside us. Aralin natin mga minamahal na kamtin natin ang pangarap natin na kasama natin ang mahal na Panginoon. Huwag mong iwanan ng Diyos. Amen? Amen. Isama mo siya. Mahal na Panginoon, ito ba? Akin na talaga ba ito? Ito lang ba nakaprepare sa akin? Amen? Isama mo siya parati. Huwag mo siyang iiwanan. Learn to achieve those goals. Get those dreams while serving the Lord. Amen? Ang kinin natin ng mga pangarap na yan, na patuloy tayong naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Anong sinabi ng verse 33 ng Matthew 6? Ating balikan yung talatang yan. Matthew chapter 6, verses 33. Amen. Praise the Lord. Dito pa rin sa aklat ng Ebanghelyo kay Mateo, ang kabanata po 6 at ang talata po ay 33, po sinasabi, datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kariyan at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng naniniwala sa salitang niya ng mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord.
Kung pinagdududahan mo yan, kapatid, ay magduda ka sa pagdududa mo. Diyos ang nagsalita niyan, hindi ako. Amen. Ang sabi niyan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pumalakpak ka sa Diyos, magpuri ka sa Diyos. Huwag kang mapagod manalangin sa Diyos. Magtiwala ka sa mahal na Panginoon. Bawat kilos mo, isang guni mo sa Diyos. And all these things shall be added unto you. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi masamang mangarap, mga minamahal. Manalangin ka ng pinaka-the best na alam mo, pinaka-the best pa na alam mong gusto mong makamit. God is easily and readily listening to every one of us. Pero ang sinasabi niya, seek ye first the kingdom of God. Huwag kang maglilikat pumuri sa Kanya. Huwag mong iiwanan ang iyong pagtatapat. Huwag mong iwanan ang iyong pagiging anak ng Diyos. And all these things, lahat ng inisip mo, shall be added unto you. I told you, hindi ko pinanalangin ang kotse. Bisikleta at sapat na sa akin. Yung motor ko noon, 80cc na Yamaha, na kapag brong ginanon mo, mawawala ang timing, iiwanan ko na sa kalsada. Paggising ko sa umaga, puntahan ko doon sa aking pinag-iwanan, nandun pa rin. Ibig sabihin, hindi pinagkakainteresan dahil pangit ang itsura. Yun lang. Umandar lang yun. Makarating lang kami sa gawain. Yun lang ang nais ko. Sino magsasabi, mga minamahal, na magbibigay sa amin ng mahal na Panginoon ng kung anong meron kami ngayon? Amen? Anong ginawa namin? Inuna namin ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Now you know the secret, mga minamahal. Amen? Amen? Kapag tayo po, mga minamahal, ay mayroong mga bagay na ating mga nais sa buhay, unahin mo lang parati. Huwag kang bibitaw sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Paano ang gagawin ko, mga kapatid, sa mga needs ko, sa family ko? Paano mababayaran ang mga utang ko? Ang pag-aaral ng mga anak ko? Lahat ng gusto magtanong yan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat ng nagtatanong, sumigaw ng praise the Lord! Nagtatanong kayo, sinasabi namin ang sagot, ayaw nyo namang sundin. Amen? Ang sinabi ng talata, mga minamahal, Malakias 3:10, dalhin mo ka 10 bagay tandog sa kamalig ng mahal na Panginoon at subukin mo ko ngayon sa bagay nito, sabi ng Diyos, kung di ko bubuksan sa inyong dungawan sa langit, ihuhulog ko sa iyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ilang milyon ang utang mo? 3 million? 4 million? 5 million? Isang grabe pagpapala, walang sapat na silid. More than napakaraming milyon yan. Kaso ayaw niyong pakinggan eh. Yung gusto niyo ang nasundin eh. Yung gusto mong nais paraan eh. Hindi ganun eh. Tapos nagtatanong kayo, paano ko solving ito, mga kapatid? Anong solving ko nito? Alam mo na ang sagot, ayaw mo lang sundin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po na everybody shout, praise the Lord! Ang sabi ng talata, gusto mo talaga ng pagpapala? Parangalan mo ang Diyos sa iyong mga unang bunga. Amen. Alam na natin yan. Lahat na nakakaalam ng talatang yan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Alam na natin yan. Proverbs chapter 3 verses 9 up to 10. Parangalan mo siya sa unang sweldo mo. Ipangako mo na Panginoon. Yung unang darating sa palad ko. Dahil pinagpala mo ko, ibibigay ko sa iyo bilang pasasalamat sa lahat ng gawa mo sa inyo. Grabe! Yan ang pagpaparangal sa mahal na Panginoon. Nung ginawa namin yan, mga minamahal, sa aming buhay, maniwala kayo, that was 1992. Nung ginawa ko yan, mga minamahal, 2025 na ngayon, month of September, first day, kailanman hindi kami pinabayaan ng mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy ang pagpapala. Amen? Amen. Sino magsasabi? Ang sabi nga noon, ating beloved worker noon, sabi niya, nung yung kubo namin, sinimulan namin magpagawa ng grills. Sabi niya sa akin, Brother Jobs, nagpapagawa ka ng grills mo. Doon sa kubo namin ha, the grills, social.
Amen? Palagpagan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating beloved worker, sabi niya, simula na yan ng pagpapala ng Diyos sa iyo. Amen? Amen! Totoo! Hindi nagtigil ang Diyos magbigay ng pagpapala. Tandaan niyo mga minamahal, ang sabi ng talata, God is not a respecter of person. Hindi po siya nagtatangi ng tao. Mayaman ka, mahirap, may pinag-aralan, wala. Mahal na mahal tayo na mahal na Panginoon. Only tayo sa ating pagsunod. Kung gusto mong manatili sa kung saan meron ka ngayon, tuloy-tuloy mo yung ginagawa mo na huwag mong sundin ang Diyos, sarili mong sundin mo. Pero kung gusto mong pagpalain at ibigay sa iyo ng Diyos ang kanyang inihandang pagpapala sa iyo, makinig ka sa mga mangangaral, makinig ka sa mahal na pastor, makinig ka sa ating beloved preacher, makinig ka sa lahat ng mga nagpapatutuo na nung ginawa nila ang pagsunod sa mahal na Panginoon, pinagpala sila ng ating Diyos na buhay. Hindi mo kailangan ng pera. Darating ang pera. Palagpagan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Totoo yun. Totoo yun, mga minamahal, maniwala kayo. Ito, buhay na patutuo sa amin ngayon, mga minamahal. Kami nalulula sa totoo lang. Galak na galak kami sa mahal na Panginoon. We did not pray for what we have today. But God provided everything. Kaya naman sinasabi namin, nagpapaalala na kami parati, huwag mag-iwa, manlamig talaga, huwag manghina, huwag kalimutan ng pangako sa Diyos. Grabe, bakit? Kapag nawala ang mahal na Panginoon, sino pa magbibigay sa amin? Isang cancer lang yan, ubos lahat ng meron kami. Amen? Isang sunog lang ng bahay, lahat ng meron kami, ubos yan. Amen? Isang sakit lang yan. Simple. Kaya wala kang may pagmalaki. Lahat ng meron tayo, ipagpasalamat natin sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Brother, may sakit ang pamilya ko. Kailangan ko ng pera para pampagamot. Nagtatanong ka? Sinasabi sa inyo ang gagawin. Ayaw niyo mamakinig. Sabi ng mahal na Panginoon, I am the God that healeth thee. Ayaw niyo pakinggan. Ayaw niyo paniwalaan. Kung gusto niyo yun sa inyo, di talagang bahala ka. Amen. May sagot lahat tayo sa kung ano namang senaryo meron tayo. Ayaw lang natin sundin ang salita ng mahal na Panginoon. Patuloy natin sinusunod ang sarili natin. Amen? God has the answer. Jesus is the answer. Ang problema, hindi natin pinaniniwalaan ng mahal na Panginoon. Sad to say, sinasabi natin tayo yung mga anak ng Diyos. Pero hindi tayo nakikitaan ng pagiging anak ng Diyos. We say, we have faith on you. We love you, Jesus. We trust you. Pero sa ating araw-araw na gawa, we do not see us trusting Jesus, loving Jesus. Bakit? Sarili natin ang sinusunod. Hindi ang salita ng mahal na Panginoon. Sabi naman ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Brother, sana maintindihan mo ko, nanlalamig kasi ako eh. Tisod kasi ako eh. Amen? Amen. Nagtatanong ka kung anong gagawin mo. Alam mo na ang gagawin mo. Ayaw mo lang sundin ang sinasabi ng mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi ng Diyos, mga minamahal, sino mang kumanti sa aking mga anak, they are touching the apple of my eyes. Grabe! Pag sinabing apple of your eyes, yun ito, itim. Ginalaw mo yan. But it is an idiomatic expression na sinasabi, pag sinabing apple of the eye, paborito. Sino mang taong mag-persecute sa'yo, sino mang taong aapi sa'yo, ang kanilang kinakanti, hindi ikaw, kundi ang paborito ng ating mahal na Panginoon. Grabing pagmamahal niya ng Diyos. Sino mang umaway sa iyo. Sabi ng ating mga kapatid, nagpatuto, sabi ng kanyang supervisor, gawin mo to, gawin mo para makapagnakaw tayo. Ayaw ng Kristiyano, siyempre. Amen? Sabi nung kanyang supervisor, dahil ngayon di mo ko sinusundan sa gusto ko, simula ngayon babantayan kita hanggang sa ikaw ay hindi matanggal sa departamentong ito. Ang isang Kristiyano walang gagawin kundi umiyak.
Umiyak na umiyak sa mahal na Panginoon. Natatakot siyempre, magugutom ang kanyang pamilya. Pero nagtiwala siya sa pangako ng Diyos. Ang sabi ng mahal na Panginoon, sino man mang-away sa iyo, ako ang kaaway nila. Amen. Subukan nilang awayin ka. Subukan nilang pagsalitaan ka ng masakit. Subukan nilang pagtawanan ka. Ang pinagtatawanan nila, pinagsasalita ng malasakit, ang pinagsasabihan nila ng mga bagay na hindi katanggap-tanggap, hindi ikaw, kundi ang ating mahal na Panginoon. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Amen? Ipagpapalit mo ba yan sa pera? Kaya gusto mo na para you love more money than what God provided? Amen? He provided everything. Lahat ng pangailangan natin. Pero ang kuminsan, mas gusto natin yung ipinoprovide ng sanlibutan. Huling talata, kindly. Aklat ng Pilipos, Kabanatay 4, talatay 11 hanggang 13. From the book of Philippians, chapter 4, verses 11 up to 13. Kindly, grab it in instrumentary. Ang sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, ang kabanata po ay 4, at ang talata po ay 11 hanggang 13. Ito pong sinasabi, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging ang kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. May sikreto ang tunay na Kristiyano. Gusto niyo malaman ang sikreto? Sabi dito mga minamahal, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan. Ha? Oh, ito, kailangan ito. Lahat tayo may pangangailangan. Amen? Although alam natin, sinabi ng talata, alam na ng Diyos bago pasambitin ang pangangailangan mo. Amen? Pero ang totoong Kristiyano daw, sabi niya, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Lahat na nagagalak ngayon sa oras na ito, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay may karamdaman, matuto kang masiyahan. Dahil alam mong hindi ka pinababayaan ng Diyos. Kung ikaw ay walang pamasahe dahil salat ka sa pera, maging masaya ka diyan. Dahil sa bawat sakay mo sa jeep, sa anumang bus, mayroon siyang hinihipong driver o konduktor para ilibre ka pag uwi mo sa bahay, hindi ka naglalakad. Kung sakaling sa oras na ito yung naglalakad ka, maswerte ka pa rin, pinagpala ka pa rin, dahil mayroon kang lakas na bigay ng ating mahal na Panginoon. Yan ang pagiging sikreto ng tunay na Kristiyano. Masiyahan sa anumang kalagayan na ating kinaroroonan. Marunong akong magpakababa. Marunong din naman akong magpakasagana sa bawat bagay. Kung sa oras na ito, pinagpala ka, praise the Lord. Bukas, mawalang pagpapala mo dapat, praise the Lord pa rin. Amen? Amen? Hindi ka lang magpapasalamat dahil pinagpala ka. Kundi sa lahat ng bagay, marunong ka dapat magpasalamat sa Diyos na buhay. Ang sabi pa dito mga minamahal, sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim maging sa kabusugan at maging sa kagutuman. Amen? May lihim dyan. Kapag sa oras ito kulang ang kinain mo, may lihim dyan. Kung sa oras ito may pagsubok ang pinagdadaanan, may lihim dyan. Hanapin mo, tanungin mo ang Diyos. Anong gusto mong ituro sa akin? At kapag hinanap mo yan, ganapin mo. At doon, palalayain ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan, maging sa kasalatan. Pero itong totoong sekreto, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Walang iba, hindi pera,
kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Tayo natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. In Christ alone will I glory, to all myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh Lord, I could stop to count successes like diamonds in my hand, but the strongest could not equal by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said to be my source of strength, my source of hope. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed. Tender mercy could reach beyond my weakness to my needs. Now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains with losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said to me, my source of strength, my source. O minamahal, wala tayong ngayon. Meron tayo ngayon, wala yan. Kung wala ang Diyos. Tos trophies, ano mang parangal meron ka, ano mang pagpapalang meron ka, wala lahat yan kung wala ang Diyos na nagmamahal sa iyo at sa akin. Pero kung minsan ang Kristiyano, ang mata nakafocus na sa pagpapala, kinakalimutan ang Diyos na nagpala. Huwag kang lalayo sa Diyos! Ano mang kalagayang meron ka, huwag kang lalayo sa Diyos! Isa na pa nating awitin ito, mga minamahal. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said in me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone. This is my trust, and find my glory
My source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. We love you, And find my glory in the power of the cross. In every Praise the Lord, praise the Lord. Uli ka man na Panginoon. Uli ka man na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Is Christ the Lord. I place my trust and find my glory in the power of the cross. Let us pray. Tayo natin tumalangin sa Diyos. Heavenly Father, salamat po! Hindi mo kami pinapabayaan. Patuloy mo kami pinanghahawakan. Hindi ka napapagod makinig sa aming mga panalangin. Walang araw na hindi mo kami pinabantayan. Talastas mo ang bawat puso na iyong mga anak sa oras na ito. Madalas pinagpapalit ka namin sa anumang halaga. Dahilan kung bakit hindi namin ma-enjoy ang mga pagpapalang ibinibigay mo sa amin araw-araw. Hindi ka namin mapasalamatan. Humihingi kami ng kapatawaran. Ituwid mo ang aming puso't isipan. Gisingin mo kami sa katotohanan. Sidlan mo ang puso namin ng grabing pag-ibig sa iyo upang manatili kami sa aming paglilingkod hanggang sa iyong pagbabalik. Panghawakan mo po kami, mahal na Panginoon. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers, ang salita ng Diyos na inyo napakinggan ay hindi para lang sa amin, kundi para din sa inyo. Kung tatanggapin niyo ang Diyos, walang ibang ating malapay na Yesus sa araw na ito. Kung paano kami pinagpala, pagpapalain din kayo ng mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-unay pananampalataya, kinakailangan manampalataya ka sa iisang Diyos na kaya niyang gawin lahat ng kanyang plano sa ating buhay. Walang iba ang kanyang pangalan kundi Jesus. Pangalawa, pagsisisi. Kailangan natin magsisi.
Walang taong walang kasalanan. Lahat tayo nagkasala sa harapan ng Diyos. Huwag natin maghingi ng kapatawaran, hindi sa tao, hindi sa pari, kundi sa Diyos mismo. Ang gawin mo lang, ipikit mo lang ang iyong mata. Kausapin mo, mahal na Panginoon, nakikinig ang Diyos na buhay. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Ang bautismo sa tubig ay ginagawa bilang pagtupad sa utos ng Diyos. At mapatawad ang iyong kasalanan, tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo, ang kapangyarihan, makalaya sa lahat ng tanikala meron tayo. Pang-apat, kung paano nakikita nating umiiyak, lumuluha. Hindi yan pagluha ng kalungkutan. Yan ay grabing pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Bibigyan ka rin yan ng Diyos. Pararamdam din yan sa iyo na mahal na Panginoon. Ganapin mo lang ang kanyang mga salita. Sa oras na ito, lahat ng aking sasambitin na panalangin, sumunod kayo mga kapatid. Sundan nyo lahat ang isa. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Napakahalaga na malaman kong ikaw ang sagot sa lahat ng aking pangangailangan. Sa oras na ito, humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan dyan sa kalangitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapan ng Jesus. Narito yung mga anak. Saan ba sila naroroon? Ano man kanyang pangangailangan? Walang bagay na nalilingid sa iyo. Tugunin mo sa mga malang kaparaanan. Walang bagay na mahirap sa iyo, mahal na Panginoon. Sa pandalangin ng aming ginagawa, minamahal Banglista Valdestrada, Almeida, ang po maminaman ang manggagawa. Malapay, patawarin mo po sila sa kanilang mga pagkasala. Nawa ito, hindi una tuloy kayong paglilingkod. Kundi simula pa lang magnawa ito, malapay kanilang paglilingkod sa iyo. Patawarin sila sa kanilang mga pagkasala. Sulat kanilang pangalan sa katang buhay. Diyan sa kanilang sampu na kanilang mamal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal pangailangan. Kaliwang kamay sa ating mga karamdaman. Kung tayo may karamdaman sa puso, kaliwang kamay sa ating mga puso, ang kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nas nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinagkamamalapinan sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa atong Espiritu, kami may kapangyayari palayasin lang tagwa ng kaaway. So, sa pandalangin namin, ginagamit, minamahal Estrada Almeida, ayon po maminaman ang manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, lahat ng sakit sa puso, COVID-19, monkeypox, lahat ng gawa ng kaaway, ay kumito ka sa in Jesus' name, be healed, be healed. In Jesus' name, palalamig, mga panlupaypay, mga gawa ng kaaway, mga bagay na nagkabagabig sa iglesia, ay kumito ka sa out in the mighty name of Jesus. Gawa ng kaaway, kumito ka sa out in Jesus' name. We bind the power of darkness. Be healed, be healed. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Bilang pag-angkin na yung ating pinanalangin ay nasa atin na. Hindi yung tatanggapin pa lang. Tanggap mo na. Kaya kapag ikaw may karamdaman, hindi mo pwedeng hintay mo lumakas ka bago ka lumundag. Lumundag ka na ngayon dahil pinagaling ka na ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating malay. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, God. Amen and amen. Praise the Lord. At dyan po natapos ang ating pagkakas salita ng Diyos. To God be the glory. At tayo dadako sa ating ating Holy Supper, kandak, ating beloved elder, Brother Alvin. Praise the Lord. Pura po tayo. Praise the Lord.
God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Joel Perez. Maraming pong salamat sa ating dakilang Diyos. Amen. At habang ipinamimigay po, amen, binabahagi ang tinapay at ang obas, ating pong awitan ating dakilang Diyos. Ano, bakit gano'n lamang ang pagsisikap mo? Ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila unawaan ang ligaya ko lamang sa pagsisikap mo. Kalugdan mo ang aking sa kaniya'y isinaysay ko ang dakilang pag-ibig mo na bagamat ikaw ay Diyos, pinili mong maging tao, walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Hindi mabilang ang mga lataya, bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Niliman, pinalimunan at pinurahan ang iyong mukha. Ingat mong lahat ng dusa na dapat ay para sa aking salanan. Marami mo, bakit gano'n na lamang ang pagsisikap ko? Ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagnanais kong kalugdan mo ang aking ginagawa. Hindi mabilang ang mga lataya, bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sulat ko'y tumaloy ang banal mong dugo. Iniwan, pinalimunan at pinurahan ang iyong mukha. Inakumanan ang dusa na dapat ay para sa aking sana. Hindi mabilang ang mga lataya, bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Pinalimunan at pinurahan ang iyong mukha. Pinako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa aking sana. Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Diyos. At tayo dumako na po mga minamahal sa ating pong banal na hapunan. Ang banal na hapunan mga minamahal, ang layunin po nito ay upang sariwain ang kadakilaan ng pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Ang kadakilaan, mga minamahal, ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Sinasabi na aklat ng Hebreo 12:2, mga minamahal, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ibig sabihin, mga minamahal, yung ginawa
yung sakripisyo ng ating dakilang Diyos. Lagi nating sasariwain yan, mga minamahal. Ni hindi mawala yan, mawaglit sa ating mga puso't isipan, mga minamahal. Dahil sa pagmamahal sa atin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang ating napakabait na Diyos na buhay, iniwan ang kanyang trono sa kalangitan. Siya'y bumaba sa lupa, nagkatawang tao, mga minamahal. Napakayaman ng ating dakilang Diyos. Subalit siya'y nagpakahirap alang-alang sa atin, mga minamahal. Isipin natin, mga minamahal, yung hirap niya habang kanyang pasan-pasan yung napakabigat na krus, mga minamahal. Napakahaba ng kanyang lalakarin, mga minamahal. Alam niyo po ba, mga minamahal, bago buhatin ng ating dakilang Diyos yung napakabigat na krus, mga minamahal. Yung krus na ating mga kasalanan, inako ng ating dakilang Diyos. Bago niya buhatin yan, mga minamahal, alam niyo po ba ang dinanas ng ating dakilang Diyos bago niya buhatin yung krus na yan, mga minamahal? Tumanggap muna siya ng latigo, mga minamahal. Ang ating napakabait na Diyos na buhay, gutom na gutom, uhaw na uhaw, nanghihina, mga minamahal. Sa kabila ng kanyang nararamdaman, mga minamahal, hindi niya inisip ang bagay na yun, mga minamahal. Ang inisip niya habang buhat na buhat niya yung krus na napakabigat, mga minamahal, iniisip niya ikaw, ako, tayong lahat. Iniisip ng ating dakilang Diyos. Hindi niya inisip yung kanyang sarili. Inisip ng ating dakilang Diyos yung ating kaligtasan, mga minamahal. Kahit sinasabi ng banal na kasulatan, sasariwain natin, mga minamahal. Anumang bagay meron tayo ngayon. Bakit tayo malakas ngayon? Bakit gumaling yung ating karamdaman? Bakit tayo nagkaroon ng tahanan? Nagkaroon tayo ng bahay at lupa ng sasakyan, kung anuman ang mga bagay na ating tinatangkilik? Dahil sa ating nag-iisang Diyos na buhay, ang ating napakabait na pinakamamahal ng Panginoon. Sa mga baguhan, sa mga bisita, hindi pa po tayo pwedeng sumalo sa banal na hapunan kung hindi pa po tayo nakapag-desisyon. Subalit kapag nakapag-desisyon na tayo, after ng gawain, magpabautismo po tayo, mga minamahal, pwede na po tayo sumalo, mga minamahal. Banal ang hapunan, mga minamahal. Kaya tiyakin po natin sa ating mga sarili, mga minamahal. Tiyakin po natin na tayo karapat dapat sumalo sa banal na hapunan, mga minamahal. Sinasabi ng banal na kasulatan, unang Korinto 11, mga minamahal. Sa 26-27, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't kung tayo may kagalit, mga minamahal, meron tayong tampo, kahit tampo lang yan, mga minamahal, humingi tayo ng tawad. Nagkasala tayo sa ating kapatid. Humingi tayo ng tawad, mga minamahal. Meron tayong taong kinaiinisan, mga minamahal. Humingi tayo ng tawad sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dapat matuto tayong magpatawad, mga minamahal. Kung paano tayo pinatawad ng ating napakabait na Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Magtuto tayo magpatawad. Sapagkat kung hindi tayo marunong magpatawad, mga minamahal, hindi rin tayo patatawarin ng ating Ama sa langit, mga minamahal. Kahit isipin po natin, yung ating mga iba pang mga kasalanan, mga minamahal, yung ating mga itinatago, mga minamahal, na itatago natin yan sa tao, subalit sa mahal na Panginoon, hayag po yan, mga minamahal. Ihingi po natin ang tawad, mga minamahal. At bago po tayo magsalo-salo, mga minamahal, tayo po magkaisang manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved na Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida,
Marami pong salamat malapit noon sa dakilang pagkakataon, pribileyo pinagkalubos sa bawat sa amin, lalo na po siyang ibang lingkod. Kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba malapit noon, nagsisisi sa lahat ng po ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumpungan o malapit noon, sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban sa mga oras di po namin nababantay ng aming mga sarili. Kabagan mo po kami tumatawarin, hugas sa linis ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Sa pag-alatang dalangin namin pong dearly beloved Norma Evangelist Pastor Wilde Estrada Almena. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hawakan po natin ang tinapay, mga minamahal. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, Kabanatay 11, sa talata po ay 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kaanin po natin, mga minamahal. Hallelujah. Awakan po natin ang katas ng ubas, mga minamahal. Aklat muli ng unang Korinto 11, talatay 26. Sapagkat sa tuwing kanin 25, at gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalaala sa akin. Hallelujah. Thank you so much, Jesus. Pag-ibig ng Ating Panginoon, siya'y namatay upang tayo'y matubos. Yan ang katawang pinayuban ang dugo tumigis para sa ating yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matubos. Ang katawang pinayuban at ang dugong tumigis para sa ating kaligtasan. Para sa ating Purihin po ang ating pinakamamalapeng Jesus. Hallelujah. Maraming pong salamat sa ating napakabait na Diyos na buhay sa langit. Ating pinakamamalapeng Jesus. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen. At bago po tayo dumako sa ating pong mga regular announcement po, mga minamahal. Amen. Tayo po muna ay kukuha ng ating pong monthly blood offerings, mga minamahal. Amen. Ang monthly blood offerings, mga minamahal, amen, ito po ay pag-aalaala, amen, pagsasariwa sa sakripisyo ng mga beloved pastoral worker, mga minamahal. Amen.
pag-aalala, yung sakripisyo na kanilang ginawa, yung ibinigay po nila yung kanilang buhay, alang-alang sa katawagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dito po sa aklat po ng Mateo, mga minamahal, sa kabanata ay 10, sa talata ay 7 hanggang 10. At samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo na mangagsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. Huwag kayong mangagbaon ng ginto, kahit pilak, kahit tanso sa inyong mga supot, kahit supot ng pagkain sa paglalakad, kahit 2 tunika, kahit mga pangyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Bilang isang manggagawa, mga minamahal. Amen. Hindi po ito madali, mga minamahal. Amen. Iiwanan ang mahal sa buhay. Iiwanan yung kung saan tayo ipinanganak, mga minamahal, kung saan tayo dalhin ng ating dakilang Diyos upang gamitin sa kanyang banal na basan. Ganun po ang mga minamahal na mga manggagawa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Iniwanan yung kanilang tahanan, iniwanan yung kanilang mga hanap buhay, iniwanan mga trabaho, negosyo, mga minamahal. Iniwanan lahat alang-alang sa katawagan, mga minamahal. Amen? Kaya't sinasabi ng banal na kasulatan, aalalahanin po natin ang kanilang mga sakripisyo, mga minamahal. Amen? At dito po sa aklat po ng Mateo 10, mga minamahal, 42, talatay 42, at sino mang magpainom sa isa sa maliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig, dahil sa pangalang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya. Sinasabi ng banal na kasulatan kung sino daw po ang magmamalasakit sa kanila. Kung sino po ang magmamahal sa kanila, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, hindi mawawala ang ganti sa kanila. Gaya ng mga patutuo ng mga beloved children, mga minamahal. Noon, mga minamahal. Amen? May mga kapatiran po, mga minamahal. Amen. Na kahit na hindi naman, kahit hikahus sa buhay, mga minamahal. Amen. Pinipilit pa rin nila mag-abot kahit papaano sa mga ating pong beloved mama dear, mga beloved children, ating beloved parents in the Lord, nang kahit papaano'y kanilang makakain, mga minamahal. Amen. Alam niyo po ba, mga minamahal, yung nagmamalasakit ng mga yun, mga minamahal, na dati-rati walang tahanan, dati-rati, mga minamahal, amen, walang sasakyan, ngayon pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Sapagkat pangako ng ating dakilang Diyos, hindi mawawala ang ganti. Ibig sabihin, hindi yan kalilimutan ng ating dakilang Diyos. Nakasulat yan sa book of record sa langit, mga minamahal. Amen? Ang ating pagkakaloob, mga minamahal, amen, sa ating mga anak, sa mga wala pang asawa, mga minamahal, 30 pesos. Bawat bata, mga minamahal. At sa mga magulang, amen, bawat magulang, tatay, nanay, mga minamahal, 50 sa nanay at 50 rin po sa tatay, mga minamahal. Amen. Kung may lolo po, mga minamahal, 50 rin po siya, mga minamahal. Kasama natin ang lola, 50 din po, mga minamahal. Subalit sa ating po mga anak, tig 30 pesos po, mga minamahal. Amen? Mababa na po yan, mga minamahal. Amen? Sapagkat sa dako po ng Maynila, mga minamahal, amen, ang mga magulang ay tig-100, mga minamahal. At ang mga anak ay tig-50 pesos. Balit dito po sa probinsya, mga minamahal, 50 bawat magulang at tig 30 pesos bawat mga anak, mga minamahal. Amen? Kung ating naunawaan, pumalakpak po tayo ng malakas sa ating dakilang Diyos. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating po pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At ating pong ibinibigay, mga minamahal, ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez, upang ipanalangin po yung ating pong ipagkakaloob, monthly blood offering. Praise the Lord.